Pagkatapos mong pinindot ang play button, ikaw ay nakaharap ngayon sa isang nakakagulat na paglalakbay patungo sa mundo ng kapangyarihan at kayamanan. Ipinapakilala namin ang top 10 na pinakamayamang elected official sa Pilipinas, mga lider na nagtataglay na ng hindi matatawarang yaman bago pa man sila umupo sa gobyerno. Ang mga datos na ito ay mula sa Anti-Money Laundering Council, Financial Intelligence Unit, Bangko Sentral ng Pilipinas at sa kanilang sariling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ang mga numerong ito ay sobrang nakakagulat. Hindi mo akalain ang laki ng kanilang kayamanan. Malalaman mo ang lihim ng yaman ng mga opisyal na ito mula sa real estate properties hanggang sa mga sasakyan at iba pang mga investments na talaga namang magpapamangha sa atin. Mga kayamanang hindi ma-imagine at mga detalyeng kinalap mula sa mga pinagkakatiwalang ahensya, kaya't sigurado kang ito ay makatotohanan at kapanapanabik. Kaya't panuorin mo ito hanggang sa dulo dahil isang pangalan ang magpapaikot sa iyong isipan dahil sa hindi inaasahang dami ng kanyang kayamanan. Ang tanong ay, sino kaya siya? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Number 10. Alex Advincula, 260.3 milyon pesos. Si Alex Advincula, kilala rin bilang AA, ay ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Imus sa Cavite. Ipinanganak noong Disyembre 28, 1969 sa Imus, Cavite. Si Advincula ay nagkaroon ng kilalang karera sa serbisyong publiko. Bago siya maging alkalde noong 2022, nagsilbi siyang kongresista ng 3 distrito ng Cavite, miyembro ng Provincial Board at konsehal ng munisipyo. Si Advincula ay kilala sa kanyang pagtutok sa transparency at accountability sa pamahalaan. Ang kanyang karera sa politika ay naipakita sa pamagitan ng mga mahalagang proyekto tulad ng pagpapatayo ng unang pampublikong ospital sa Imus, pagtatayo ng Imus City Grandstand at ang paglipat ng Land Transportation Office sa isang modernong pasilidad. Bago pumasok sa politika, si Alex Advincula ay hindi masyadong ganun kakilala sa publiko at sa kanyang mga negosyo. Ang kanyang professional na background ay mas nakatuon sa kanyang serbisyong publiko na siya ay dating municipal councilor, provincial board member at kinatawan ng 3 distrito ng Cavite bago siya naging mayor ng Imus noong 2022. Nagtapos sa kursong Entrepreneurial Management mula sa Polytechnic University. Number 9. Rosana Ria Vergara, 327.4 milyon pesos. Si Rosana Ria Vergara ay isang kilalang negosyante at politiko mula sa Nueva Ecija. Bago pumasok sa politika, nagkaroon siya ng matagumpay na karera sa negosyo. Isa siya sa mga nagtatag ng namumuno sa Cabanatuan Electric Corporation o CELCOR bilang Pangulo at CEO. Bukod dito, siya rin ang nagtatag ng First Cabanatuan Ventures Corporation o FCVC. Sa larangan ng fashion, nagsilbi siya bilang Production Manager ng Calvin Klein Industries Incorporated at Production Coordinator ng Natori, isang kilalang fashion company sa New York. Nagtapos siya ng Business Management mula sa Ateneo de Manila University at mula sa Fashion Institute of Technology sa New York sa kursong Apparel Production Management bilang summa cum laude. At may master's degree sa Business Administration mula sa Harvard Business School noong 1994. Number 8. Lucy Torres Gomez na may net worth na 335.3 milyon pesos. Si Lucy Torres Gomez ay isang kilalang personalidad sa showbiz at ngayon ay isang politiko na naglilingkod bilang alkalde ng Ormoc City. Bago pumasok sa politika, siya ay isang aktres, modelo at host sa telebisyon. Isa rin siyang kolumnista para sa Philippine Star sa kanyang kolum na Love Lucy. Sa larangan ng negosyo, si Lucy ay kilala sa pagmamay-ari ng Truest Society Incorporated, Ormocana at Turpiara Store, mga kumpanya na nagbebenta ng mga modernong produktong pangkalinangan na may tatak Filipino. Ang mga negosyong ito ay nagbibigay din ng oportunidad para sa mga proyekto ng sustainable development sa Leyte. Bilang isang politiko, nagsilbi siya bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte mula 2010 hanggang 2022. Siya rin ay naging aktibo sa iba't ibang komite sa Kongreso, kabilang na ang Committee on Disaster Resilience and Committee on Tourism. Number 7. Juan Miguel Zubiri na may net worth
na 368.9 milyon pesos. Si Juan Miguel Mig Zubiri ay isang kilalang politiko sa Pilipinas na naglingkod bilang senador at dating pangulo ng Senado. Bago siya pumasok sa politika, nagtrabaho si Zubiri bilang Chief of Staff ng kanyang ama na si Jose Maria Zubiri Jr. mula 1995 hanggang 1998. Pagkatapos nito, siya ay nahalal bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Bukidnon noong 1998 at nagsilbi hanggang 2007. Sa larangan ng negosyo, si Zubiri ay kilala rin sa kanyang mga proyekto at advokasya sa agribusiness at renewable energy. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Agribusiness Management mula sa University of the Philippines Los Baños at may master's degree sa Environment and Natural Resources Management mula sa University of the Philippines Open University. Aktibo rin siya sa mga programa ng kalikasan, kabilang ang pagiging tagapagtatag ng Philippine Deer Foundation at Vice President ng Katala Foundation na nagpoprotekta sa mga endangered species at kanilang tirahan. Bukod sa kanyang mga negosyo at advokasya sa kalikasan, si Zubiri ay nakilala rin bilang isang masipag na mambabatas na may perfect attendance record sa Kongreso at Senado. Siya ay kilala sa pagsulong ng mga batas tulad ng Renewable Energy Act, Biofuels Act, at Bangsamoro Organic Law na naglalayong magbigay ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Number 6. President Ferdinand Marcos Jr. na may net worth na 437.2 milyon pesos. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kilala rin bilang BBM, ay ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Bago siya pumasok sa politika, nagkaroon siya ng edukasyon sa iba't ibang prestigyosong institusyon. Nag-aral siya ng Social Studies sa University of Oxford at kumuha ng unit sa Business Administration sa Wharton School ng University of Pennsylvania. Bagaman hindi siya nagtapos sa Wharton School of University of Pennsylvania. Kilala siya bilang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na may kinalaman sa kontrobersiya ng mga ginto. Ngunit hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ang patungkol sa bagay nito. Number 5. Yeda Marie Romualdez na may net worth na 487.6 milyon pesos. Si Yeda Marie Romualdez ay isang politiko at kasalukuyang kinatawan ng Tingog Sinirangan Party List sa Kongreso ng Pilipinas. Bago pumasok sa politika, si Yeda ay isang registered nurse at beauty queen. Siya ay nagwagi ng titulo bilang Binibining Pilipinas International noong 1996 at nakapasok sa top 15 sa Miss International Pageant sa Japan. Bago pa man siya naging kongresista, si Yeda ay kilala rin sa kanyang mga gawaing pangkawang-gawa at aktibong pakikilahok sa mga outreach programs, lalo na sa mga proyekto para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Sa kanyang personal na buhay, si Yeda Marie ay ikinasal kay Martin Romualdez, isang kilalang politiko at kasalukuyang Speaker ng House of Representatives. Sila ay may 4 na anak at kilala sa kanilang aktibong pakikilahok sa mga gawaing pampubliko at pagtulong sa komunidad. Number 4. Virgilio Lacson na may net worth na 793.9 milyon pesos. Si Virgilio Lacson ay isang Filipino negosyante at politiko na kasalukuyang naglilingkod bilang kinatawan ng Manila Teachers Party List. Ipinanganak noong Setyembre 18, 1964. Si Lacson ay kilala bilang Chairman at Chief Executive Officer ng Manila Teacher Savings and Loan Association bago siya pumasok sa politika. Bago siya maging kinatawan sa Kongreso, nagsilbi rin siya bilang konsehal sa Malabon City, Metro Manila. Sa kanyang karera sa politika, nagsilbi siya bilang chairperson ng House Committee on Micro, Small and Medium Enterprises mula 2019 hanggang kasalukuyan at naging kongresista mula 2016. Ang kanyang mga karanasan sa negosyo ay nagbibigay sa kanya ng kaalaman at kasanayan na ginagamit niya ngayon sa pagsulong ng mga batas at programang sumusuporta sa maliliit na negosyo at mga guro sa bansa. Number 3. Alfredo Abelardo Albi Benitez na may net worth na 1.2 billion pesos. Si Alfredo Abelardo Albi Benitez ay isang Filipino-American na negosyante at politiko na kasalukuyang nagsisilbing mayor ng Bacolod City mula noong 2022. Bago siya pumasok sa politika, si Benitez ay nagtaguyod ng ilang mga negosyo. Siya ang nagtatag ng Bingo Bonanza Corporation noong 1993
na kinalaunan ay naging bahagi ng Leisure and Resorts World Corporation o LRWC, isang kumpanyang kilala sa operasyon ng mga gaming at leisure establishments sa Pilipinas. Siya rin ay naging majority owner at chairman ng LRWC na ngayon ay kilala bilang DigiPlus Interactive Corporation. Si Benitez ay nagmamay-ari rin ng Brightlight Productions, isang kumpanya ng produksyon sa industriya ng showbiz na kilala sa pag-produce ng mga palabas sa TV5 at pagsasama ng mga kilalang bituin mula sa ABS-CBN. Bilang karagdagan, aktibo si Benitez sa sektor ng gaming at leisure at patuloy na nagtataguyod ng mga proyekto tulad ng $500 milyong na casino resort sa Boracay, bagaman nakaranas ito ng mga hadlang sa nakaraan dahil sa mga regulasyon ng gobyerno. Number 2. Cynthia Villar na may net worth na 3.8 billion pesos. Si Cynthia Villar ay isang kilalang politiko at negosyante sa Pilipinas. Bago siya pumasok sa politika, nagtrabaho siya bilang isang financial analyst at propesor sa kolehiyo. Mayroon siyang bachelor's degree mula sa University of the Philippines at master's degree sa business administration mula sa New York University. Kasama ang kanyang asawa, si Manny Villar, na isa ring prominenteng negosyante at politiko. Itinatag nila ang Villar Group of Companies. Ang kanilang negosyo na kilala sa ilalim ng Vistaland ay isa sa pinakamalaking tagapagpatayo ng mga bahay sa bansa na mahigit sa 200,000 na bahay na itinayo sa iba't ibang probinsya. Bukod sa real estate, ang pamilyang Villar ay kilala rin sa kanilang mga proyekto sa larangan ng retail sa pamamagitan ng All Home at Star Malls. At sa agrikultura sa ilalim ng Golden Bria, ang kanilang kumpanya ay naging isa sa pinakamalalaking conglomerate sa Pilipinas. Si Cynthia Villar ay kilala rin sa kanyang mga philanthropic efforts, lalo na sa Villar Foundation na tumutulong sa mga overseas Filipino workers o OFWs at sa pangangalaga ng kalikasan. Isa sa mga pangunahing proyekto niya ay ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na naglalayong mapanatili ang mga wetland at mabigyan ng hanap buhay ang mga lokal na residente. Sa kanyang karera sa politika, nagsilbi siya bilang kinatawan ng Las Piñas mula 2001 hanggang 2010 at naging senador noong 2013. Kilala siya sa kanyang mga batas at programa na tumutulong sa sektor ng agrikultura, kabuhayan at kapaligiran sa Pilipinas. At number 1, Hua Pingguo na may net worth na 28 billion pesos. Si Hua Pingguo, na kilala rin bilang Alice Guo, ay isang controversial na politiko at negosyante. Bago siya pumasok sa politika at maging mayor ng Bamban Tarlac, nagkaroon siya ng iba't ibang negosyo at kasangkot sa iba't ibang aktibidad bilang isang negosyante. Si Alice Guo ay nauugnay sa Baofulan Development Incorporated at Zunyu One Technology Incorporated, isang Philippine offshore gaming operator o POGO na na-raid noong 2019. Ang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission ay nagpapakita na siya ay isang incorporator kasama ang ilang mga dayuhan na may mga record kriminal. Bukod dito, si Alice Guo ay inuugnay sa iba't ibang real estate properties at mga sasakyan, kabilang ang mga dump trucks at isang helicopter. Ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ay nagpakita ng mga pagbabago sa kanyang mga deklaradong ari-arian na nagdulot ng mga katanungan tungkol sa integridad ng kanyang mga pinansyal na ulat. Ang kanyang pagkakakilanlan ay naging paksa rin ng kontrobersya. Ayon sa mga ulat, si Alice Guo at Guoping ay isang tao lamang na isang Chinese national na pumasok sa Pilipinas noong 2003 gamit ang isang Chinese passport. Ang National Bureau of Investigation ay nagkumpirma na ang fingerprints ni Alice Guo at Guo Huaping ay magkatugma na nagdulot ng mga paratang na siya ay nagpapanggap bilang isang Filipino citizen. At ayon pa sa Pinoy history, 87% na mas mataas ang pera at ari-arian ni Huaping Guo ng Bamban kaysa sa may-ari ng Camellia Homes na si Senador Cynthia Villar. Siya na ang pinakamayamang nahalal na politiko sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang lahat ng 90 bank accounts ni Guo ay naka-freeze na ngayon. Nadiskubre rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang 12 real estate properties, 13 vehicles. Kasama na dito ang 60 million pesos na Robinson's helicopter na nakapangalan kay Mayor Alice Guo. Mateo 16 verse 26. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao,
kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala ang kanyang buhay, o anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sa gitna ng ating pag-aaral ng kayamanan at kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno, tayo pinaalalahanan ng salita ng ating Panginoong Diyos na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ang yaman ng puso, kaluluwa at ang tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos ang tunay na kayamanan. Ang mga ari-arian at kapangyarihan ay pansamantala lamang, ngunit ang buhay na inaalay sa Diyos ay may walang hanggang halaga. Sa bawat hakbang natin sa buhay, naway ating tandaan na ang yaman at posisyon ay hindi dapat maglayo sa atin sa ating Panginoong Diyos, kundi magsilbing paraan ito upang maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Tayo'y manalangin. Ama naming banal makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sa aming pagtalakay ng yaman at kapangyarihan, naway bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang tunay na halaga ng buhay. Patawarin niyo po kami kung minsan ay masyado po kaming nabibighani sa mga material na bagay. Gabayan niyo po kami na gamitin ang aming mga biyaya para sa ikabubuti ng aming kapwa at sa ikalululhati ng inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat taong nanonood ng palabas na ito, kasama ang kanilang pamilya. Naway manatili ang iyong pagmamahal at biyaya sa kanilang mga puso. Bigyan niyo po sila ng lakas at karunungan upang mamuhay sila ng may katapatan at pagmamahal sa iyo. Naway patuloy silang maging liwanag sa kanilang komunidad at maging inspirasyon sa iba. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.